This lonesome way, my burden were heavy, and dark was my day. I looked for a friend, not knowing that he had all of that time been looking for me. Come on. Now it is Jesus and me for each tomorrow, for every heartache and every sorrow. I know that I can depend upon my newfound friend, and so till the end, it's Jesus and me. Come on, second verse. The road may be long to heaven's pearly gate. I know that it's narrow, I know that it's straight, but Jesus is there. Amen. Come on. Through eternity we'll travel alone, just Jesus and me. Yes, come on. Now it is Jesus and me for each tomorrow, for every heartache and every sorrow. I know that I can depend upon my newfound friend, and so till the end, it's Jesus and me. Forever I'll sing of His great love to me. Forever I'll tell it on land and on sea. Come on. I'll stay by His side, contented I'll be for all of my life. It's Jesus and me. Now it is Jesus and me. Sing on. For every heartache and every sorrow, I know that I can depend on my newfound friend. And amen, it's Jesus and me. Amen, amen. The lily of the valley, I have found a friend in Jesus. He's everything to me. Amen. I have found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow is my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my griefs has taken and all my sorrows borne. In temptation is my strong and mighty tower. Come on. I have all for Him forsaken and all my idols torn from my heart, and now He keeps me by His power. Through all the world forsake me and Satan tempt. Through Jesus I shall safely reach the goal. Yes, amen. Of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Third verse. He will never, never leave me, nor yet
while I live by faith to His blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. From His manna, my hungry soul shall feel. Then sweeping up to glory to see His blessed face, where the rivers of delight shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Amen! Glory to His name! Wala po tayong ibang dinadakila sa buhay po natin, kundi ang pangalan ng Panginoon. Amen! Siyang mataas. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. My heart was the blood applied. Amen? To His name. Third verse. Oh, precious fountain that saves from sin, I am so glad I have entered in. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to His name. Yes, and on. Amen. Glory to His name. As the blood applied. Glory to His name. Still sweeter every day. Amen. Napakagandang awitin kung saan habang tayo lumalakad sa Panginoon, lalo tayong nagiging mainit ang ating paglilingkod sa Kanya. First, now sing. To Jesus every day I find my heart is closer drawn. He's fairer than the glory of the gold and purple dawn. He's all my fancy pictures in His fairest dreams and more. Each day grows still sweeter than He was the day before. Come on! Tahat be pansin this side a golden shore. Oh, there He'll be still sweeter, sweeter was before. Second verse. His glory broke upon me when I saw Him from afar. He's fairer than the lily, brighter than the morning star. He fills and satisfies my longing spirit o'er and o'er. Each day He grows still sweeter than He was the day before. The hope cannot be fancied beside a golden shore. Oh, there will be display still sweeter than before. My heart is sometimes heavy. Sing on. I love the Christ who all my burdens in His body bore. Each day He grows still sweeter than He was the day before. Come on, sing on. Hope cannot be fancied beside the golden shore. Oh, there He'll be still sweet. Amen. Was before. Nabubulol ako.
Okay po, maraming salamat sa Panginoon sa mga papuri sa pamamagitan ng mga awitin. Tayo po'y manalangin. Niyayahan po natin si Pastor Dominic Ordanza sa ating opening prayer. Amen. Maraming salamat po sa inyong presensya. Okay, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, mahabagin sa lahat, kami po ay muli lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat sa lahat ng araw, mga pagkakataon, pag-iingat, at mga biyaya, Panginoon, na aming tinamasa. Sa gabing ito, Panginoon, dinudulog din po namin ang bawat kasalanan sa aming puso. Nawa kayo po, Panginoon, ang siyang manguna at magpatawad nito. Pag-ingatan niyo po ang gayon din, Panginoon, ng gagamitin nyo upang maghayag ng iyong salita. You have the wisdom and knowledge, O God. Kayo po ang siyang manguna. Maraming pong salamat. Christ's name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po. Tayo po'y manatiling nakatayo. Tawagan ko po si Brother Danny Ginto po para sa ating Bible reading. Basahin po natin, magandang gabi po sa atin lahat. Basahin po natin Ezekiel chapter 42, verse 1 hanggang sa 20. At po sa number 1, sa huling talata po tayo sabay-sabay. Amen. Verse 1, na magkagayoy dinala niya ako sa looban sa labas ng bahay, sa daan ng dakong hilagaan, at dinala niya ako sa silid na nasa tapat ng bukod na dako at siyang nasa tapat ng bahay sa dakong hilagaan. Sa harapan ng 100 siko ng haba ay nandoon ang pintuang hilagaan at ang luwang ay 50 siko. Sa tapat ng 20 siko na ukol sa lalong loob na looban at sa tapat ng lapag na ukol sa looban sa labas ng bahay ay galeriya sa tapat ng galeriya ng 3 grado. At sa harap ng mga silid ay may isang lakaran na 10 siko ang luwang sa loob, isang daanang may 1 siko at ang mga pintuan sa dakong hilagaan. Ang lalong mataas ng silid ay siyang lalong maikli, sapagkat ang mga galeriya ay kumukuha sa mga ito nang higit kaysa lalong mababa at sa pinakagitna sa bahay. Sapagkat 3 grado at walang mga haligi na gaya ng mga haligi ng mga looban, kaya't ang mga pinakamataas ay lalong munti kaysa pinakamababa at kaysa pinakagitna mula sa lupa. At ang pader na nasa labas sa tabi ng mga silid, sa dako ng looban, sa labas ng bahay, sa harap ng mga silid, ang haba niya ay 50 siko. Sapagkat ang haba ng mga silid na nasa looban ng labas ay 50 siko, at narito, ang harapan ng templo ay may 100 siko. At nasa ilalim ng mga silid na ito, ang pasukan sa dakong silanganan, sa pagpasok na mula sa looban sa labas. Sa kakapalan ng pader ng looban sa dakong silanganan, sa harap ng bukod na dako at sa harap ng bahay may mga silid. At ang daan sa harap ng mga yaon ay gaya ng anyo ng daan sa mga silid na nangasa dakong hilagaan ayon sa haba ay gayon ang luwang. Ang lahat ng labasan ng mga yaon ay ayon sa mga anyo ng mga yaon at ayon sa mga pintuan ng mga yaon. At ayon sa mga pintuan ng mga silid na nanga sa dakong timugan, ay may 1 pintuan sa
bukana ng daan, sa daang tuwid na patuloy sa pader sa dakong silanganan, sa papasok sa mga yaon. Verse 13, na magkagayoy sinabi niya sa akin, ang silid na hilagaan at ang silid na timugan na nasa harap ng bukod na dako, mga itinalagang silid sa pagkakanan ng mga kabanal-banalang bagay sa mga saserdote na malapit sa Panginoon. Doon sila ilalapag ang mga kabanal-banalang bagay at ang handog na harina at ang handog dahil sa kasalanan at ang handog dahil sa pagkakasala sapagkat ang dakong ay banal. Pagka ang mga saserdote ay nagsisipasok, hindi nga sila magsisilabas na banal na dako na papasok sa looban sa labas, kundi doon nila ilapag ang kanilang mga kasuotan na kanilang ipinagnangasiwa, sapagkat mga banal, at sila ay mga susuot ng mga ibang kasuotan at magsisilapit sa ukol na sa bayan. Nang matapos nga niyang masukat ang lalong loob ng bahay, nilabas niya ako sa daan ng pintuang daan na nakaharap sa dakong silanganan at sinukat sa palibot. Sinukat niya sa dakong silanganan ng pintuan tambo na 500 tambo ng panukat na tambo sa palibot. Sinukat niya sa dakong hilagaan na 500 tambo ng panukat na tambo sa palibot. Sinukat niya sa dakong timugan na 500 tambo ng panukat na tambo. Siya'y pumihit sa dakong kanlunuran at sinukat ang 500 tambo ng panukat na tambo. Sabay po tayo sa verse 20. Sinukat niya sa 4 na sulok na may pader sa palibot, ang haba ay 500 at ang luwang ay 500, upang igawa ng pagkakahiwa-hiwalay ang banal ng mga karaniwan. Salamat sa pagkabasa ng Panginoon salita. Tayo po makapili ng mga Amen. Amen.
be still, and my heart like his can share his perfect love, as my life reflects my Father's will. Created in his image, nurtured in his care, sent to earth to learn the noble heritage I bear. Created in his image, his light will be my guide, a heavenly inheritance, because I am his child. I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk close to thee. Just a closer walk with thee. Grace is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, dear Lord, none but thee. Just a closer walk with thee. Grant it, Jesus, is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be.
closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Let it be, dear Lord, let it be. Amen. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Parang tayo ba naiwanan o naiwanan natin sila? Mukhang napapaisip na ako eh. Ano, Brother Yol, naiwanan tayo o naiwanan natin sila? Ganun po man, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil nandito po tayo sa bahay-sambahan. Amen? Ito po ay bagay na kung saan ating pong tipan sa Panginoon. Kaya ang Iglesia, ang Christ Baptist Church ay nakipagtipan sa Panginoon sa tuwing araw ng Linggo at sa tuwing araw ng Miyerkules magtitipon para manambahan. Yun po ay tipanan. Naka-indicate din po yan sa ating pong church covenant na hindi natin pababayaan ang pagtitipon. Kung kayo po ay membro ng iglesyang ito, ay pinapaalalahanan po ang bawat isa na yun po ay ating pong kasunduan bilang isang iglesia, nakipagtipan tayo sa Panginoon. Hindi po ang Panginoon ang nakipagtipan sa atin. Tayo yung nakipagkasundo sa Kanya na gumawa tayo ng kasunduan bilang isang church at siya bilang ating kinikilalang Diyos at Panginoon, ay yun po yung ating tipanan. Actually, doon sa ating pong membership, meron kayong pinirmahan, I think, na mga membership form. If you remember that, na kayo'y kaanib pa rin ng Christ Baptist Church, ay hindi po yun katulad ng application sa bangko na basta ibinigay sa inyo, permahan nyo po, 3 pirma yun. Hindi nyo alam kung ano pinipirmahan ninyo doon. Basta, ang mahalaga makapag-open kayo ng account. Pero meron pong conditions, terms and condition na nandun nakapaloob doon. Kaya napakaganda po na nawa ay binasa natin yung ating pong pinirmahan o kaya ating pong pinatotohanan na kasunduan sa Panginoon. Okay? So maaaring yung iba ay at kinakailangan lamang paalalahanin. So hindi lang po dahil nakasulat yun, nakalagay sa salita ng Panginoon in Hebrews chapter 10 verse number 25, kundi ito din po ay hindi lang itinuro, kundi sa harapan ng Diyos bilang isang iglesia ay nakipagkasundo sa Kanya. Pero salamat sa Panginoon dahil ang Diyos natin ay Diyos na mahabagin, sa kabila ng ating mga pagkukulang, pagkakali po, nasagana ang biyaya ng Diyos para tayo Kanyang unawain at patawarin. Pero sabi nga ni Fernando po, kapag kapuno na ang salop, ang Diyos ay Diyos din ng He is a God of justice. Okay? So, hindi po niya babaliin yung Kanyang katangian bilang Diyos. Kaya tayo po ay sikapin natin, sa biyaya ng Panginoon, sikapin natin. At wag nating gagawan ng anumang conflict sa Panginoon, yung ating pong tipanan, yung ating pong kasunduan sa Kanya. Sapagkat tayo naniniwala na ang Diyos ay tapat sa Kanyang pakikipagsundo sa iglesia. Okay, when we say,
nung tayo nakipagtipan sa Kanya, na sa tuwing araw ng linggo, na may pagtitipon, sa tuwing araw ng Miyerkules, na may pagtitipon, ay tayo ay doon, ay hindi po natin kayang unahan ang Panginoon doon. Dito, nandito na ang Panginoon. Ano po, kaya sikapin ho natin mga kapatid na ating pong laging so bakit hindi nakakarating? Okay, katulad ng situation natin ngayon, we are under pandemic. Okay, so naiintindihan natin yung mga ganong situation, pero of course, sabi nga ng ating pastor lagi, kung kaya naman, okay, hanggat maaari tayo ay pumunta, at wag tayong gagawa ng anumang magiging hadlang para hindi natin magampanan yung ating pong tungkulin bilang isang iglesia, bilang miyembro ng church. Yung tagpuin ang Panginoon sa kanyang bahay-sambahan sa oras ng panambahan, sapagkat yun ay ating tipanan sa Kanya. Okay, sa tingin ko po, handa na po yung ating pong tagapagsalita ngayong gabi. Handa na ba? Okay, so ating pong pakinggan ang pangangaral po ng salita ng Panginoon. Please prepare your Bible, your notebook if you have it. Okay, dinidis ay patungkol po sa biblical success. Okay, it's not just about success. Sabi ko nga, pati mga magnanakaw nagiging successful din sa pagnanakaw. Hindi nahuhuli. Success din ho yun. Pero ang pinapangako po ng salita ng Panginoon ay good success. Amen? So ating pong pakinggan ang pangaral ng salita ng Panginoon sa pamagitan po ng ating mahal na pastor. Pakinggan at panoorin po natin. Magandang hapon po mga kapatid. Purihin po ang Panginoon na tayo po'y nagkasama-sama ulit through live streaming. Purihin po ang Panginoon. Ibig ko pong pumariyan pero minarapat po na manatili po sa bahay dahil kami kinakailangan pa rin mag-quarantine bilang paghahanda sa aming pag-alis. Kaya salamat. Purihin po ang Panginoon. Ito sa ng Panginoon na ipahati palataya, pag-iisip o pagkaunawa sa katagumpayan. Para hindi natin mailigaw ang ating mga anak na ang laging orientation ay pagkita ng pera. Ang laging orientation ay makabili ng ganito at ganon. Walang masama po doon. Pero hindi po yun ang talagang greatness. Bunga po yun ang greatness. Expression. Pero ang greatness po ay higit pa po doon. Kaya yun po ang gusto nating makamtan ng ating mga anak. Hindi lang yung nakatapos sila ng pag-aaral, naging professional sila, na-practice nila ang kanilang profession, naging matagumpay sila sa profession nila. Yun ba ang biblical success? Well, kung yun ang kahulugan ng biblical success, then ang daming mga hindi kumikilala sa Diyos na biblical ang success. Kaya hindi po yun ang biblical na maliwanag sa mga anak ng Diyos ang biblical success. Now, una po, sa mga nagdaan natin, ano ang pagkakakilanlan kapag ka-biblical success? Number 1, kapag sumasa Kanya ang Panginoon. Yun ang nagdaan natin, di ba? Kapag sumasa Kanya ang Panginoon. Nagtagumpay ka nga, ang Panginoon na may wala na sa iyo, o habang hinahangad mo yung tagumpay na yon, hiwalay na sa Panginoon ang buhay ng tao, hindi biblical success. Makamtan man niya yon, hindi yung biblical success. He succeeded. Nagtagumpay siya. But that is not the biblical success. Hindi yan ang makadiyos na tagumpay. Pangalawa, biblical success ay kapag minamahal niya ang Panginoon. Habang inaabot mo pangarap mo, habang sinisikap mo ang pangarap mo, at kapag naabot mo ang pangarap mo, yung pagmamahal sa Diyos, number 1 pa rin ang Diyos. Hindi nawawala. Hindi nagbabago. Mahal mo pa rin ang Diyos. Yan ang biblical success. Kung habang inaabot mo, o kapag naabot mo, nawawala na yung pagmamahal sa Diyos, naaagaw na ng pagmamahal sa mundo o ng sarili mong pangarap, maabot mo man yan, hindi na yan biblical success.
Nag-succeed ka. But that is not biblical. Kulang yan, tagumpay na yan. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Higit pa riyan ang gusto ng Diyos. Diba? Parang naipuwera ang Diyos eh. Ganun ang nangyari. Sa maraming katagumpayan, lalo na sa mundong ito, talagang iba. Pangatlo, kapag dininig sila ng Diyos sa kanilang panalangin, yung habang inaabot mo ba naging ang attitude mo, yung mapanalanginin ka, you are dependent on God. You do not claim na sa iyong sariling sikap lang, sa iyong sariling lakas lang, sa iyong talino na nagtatagumpay. At kung mapagtagumpayan mo na, sino pasasalamatan mo? Tao. Sarili mo. Sarili ko. Kasi hindi naman tayo tumawag hindi naman natin siya kinailangan sa buhay natin. Kaya ang biblical success, laging nakatawag sa Panginoon. At tinugon ng Diyos niya, na ang kanyang katagumpayan tugon ng Diyos. Yan po ang biblical success. Sumayo ang Panginoon, mahal, lagi kang nakaasa, nananalangin sa Panginoon. Pang-apat po, na pinag-aralan natin, kapag ang Diyos pa rin, kahit na tumanggap ka ng masasamang bagay, yung mga hindi nagbago yung relasyon mo sa Diyos, yung tiwala mo sa Diyos, yung alam mong mabuti ang Diyos, yung alam mong tapat ang Diyos sa buhay mo, yung alam mong walang hinahangad na masama ang Diyos, pero bakit pinahintulot niyang masama? Hindi nagbago ang tingin mo. Mabuti pa rin ang Diyos. Karapat dapat pa rin sambahin ng Diyos. Yung nangyari kay Job, di ba? Namatay ang 10 niyang anak, nawala ang mga tauhan niya, nawala lahat mga hayupan niya, mga kaibigan niya, pinagbintangan siya, asawa niya, di ba? Gusto na siyang mamatay. Kamag-anakan niya, naglayuan sa kanya. At ang Diyos tahimik. Habang siya binubugbog ng dyablo. Binubugbog siya ng dyablo. Ang Diyos nakatingin. Hindi niya pinipigil. Hinahayaan niya. At ang tinitignan niya, paano mo haharapin ang relasyon mo sa Diyos kapag binigyan kita ng masamang pangyayari sa buhay. And that is greatness. Nakita natin na ang Diyos ay Diyos. Ngayon po, dadako tayo sa panglima. Ano po? At babasahin natin ang panglimang larawan, katangian ng greatness. Biblical success. Ano po? Biblical success. Ito po yung makikita natin. Tayo po yung magsitayo. Basahin po natin ang Mark chapter 9, 33 hanggang 35. Shall we all stand up please, mga kapatid? At samahan niyo po ako. Babasahin natin. Sa Tagalog Bible ko po babasahin. At sila nagsidating sa Capernaum at nang siya ay nasa bahay na, ay tinanong niya sila, ano ang pinagkakatuwiranan ninyo sa daan? Datapot hindi sila nagsimik sapagkat sila ay nagtatalo sa daan kung sino ang pinakadakila. At siya ay naupo at tinawag ang 12 at sa kanila ay sinabi niya, kung ang sino man ay ibig na maging una, maging number 1, ay siyang mahuhuli sa lahat at lingkod ng lahat. Papayag ba tayo noon? Gusto mo maging great? Ikaw ang last? At ikaw ang great? O sige, maglingkod ka. Ikaw maghugas ng pinggan, ikaw maglinis ng bahay, ikaw mag-igib, ikaw maglinis ng sasakyan, ikaw mag-drive para sa amin. Yung mga tagapaglingkod ka. Hindi po ganyan ang pananaw ng mundo. Ano? Tayo po sandaling manalangin. Lord, bless you po ang bawat isa sa amin. Makamta namin, maging maliwanag lalo sa amin, maging masaya kami, na itinuturo mo na isang katangian at larawan bahagi ng biblical success. Upang ang biblical success ang aming tahakin at siyang ipamana namin sa aming mga anak, mailigaw ng success na tinatawag ng mundong ito dahil iba ang definisyon ng mundo sa tagumpay. Iba ang definisyon at kahulugan ng tagumpay sa paningin ng Diyos. At ibig namin maging mga matatagumpay ayon sa kalooban ng Diyos. Hinihiling namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi ng malakas na Amen? Amen. 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 Maraming salamat po. Nakakaupo na po tayo, mga kapatid. Binasa po natin sa Mark chapter 9, 33 hanggang 35. Sabi ng Panginoon, yung ibig maging una, kayong maging huli. You will be the last. You will be the servant of all. Kaya una po makikita natin, the greatest among you is the last and servant of all. The greatest among Christians ay yung mga taong
Sila yung nasa huli. Sila yung nasa baba. Hindi lingkuran, kundi yung mga naglilingkod. Ano po? The first shall be the last. The last shall be the first. Ang sinabi sa Bible. Kaya ang kahulugan at sukat ng kadakilaan ay ang kakayahan na maging tagapaglingkod ng lahat. Now, basahin ko po muna sa inyo ang kahulugan ng salitang greatness bago tayo magpatuloy. The word greatness means it is a definite quality. Pag sinabi natin great or larawan ng greatness, hindi mo may pagkakamali kasi kita yung quality. Kita yung uri. Ayan, ano ha? Kaya pagka sinabing great o yung kadakilaan na ibig ng Diyos na mapa sa atin, dahil ang Diyos po ay great, He is the greatest. The greatness of God. Dahil ang Diyos ay great, yung pong quality ang pinag-uusapan. Definite, identifiable quality. Na yung katangian niyang yun, talagang kapansin-pansin, kapuna-puna, katangi-tangi. Ha? Ang ibig sabihin ng greatness, remarkable or outstanding in magnitude, degree, or extent. Remarkable. Kapuri-puri. Outstanding. Talagang angat. Angat sa iba. Ha? Sa lawak, sa tindi, sa naaabot. Grabe. Kakaiba. Ganyan, ano? Kaya meron tayong, let's say, okay, may mga nakikita, may mga alaga naman tayong mga aso. Pero pagka nakakita ka ng aso, pag binubulungan, nasunod dun sa amo. Nakapanood ako. Yung aso, ang bumubulong dun sa amo. Sinasabi nung aso, kung ano yung meron sa kanyang kapwa. Kasi meron siyang pinabunot na baraha. Aba, ibinubulong ng aso kung yung barahang binunot. Dahil kakaiba, sabi na, great dog. Ganyan. Tapos, yung amo niya, alam nyo, minsan pinasok sila ng magnanakaw. Ano? Nung aso, pinagtanggol niya yung kanyang amo. Tapos, nung barilin yung amo niya, siya ang lumukso. Siya ngayon ang nabaril. Oo, siya ngayon. Kaya ba, itinaya nung aso yung kanyang, pulis yun, pulis. Yung amo niya. Nabuhay naman yung aso. Pero, yung bang greatness, yung sinasabi natin, remarkable. Hindi lahat ng aso ganon. Di ba? Hindi lahat ng inyong pet o aralaga ay itataya ang buhay para sa inyo. Ganon. Yung mga sinasabi ditong remarkable, outstanding, kakaiba, kapansin-pansin, higit na higit, angat na angat, parang ganyan. Another meaning ng greatness, chief or principal. Chief or principal. O puno, nangunguna. Ayan po ang ibig sabihin. Kaya ito'y kinapit sa Diyos, unang-una. Ngayon, yung greatest na yon on our part, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, meron pong level. Hindi man tayo makaabot sa kadakilaan talaga mismo ng Diyos, syempre. Dahil hindi natin siya magiging kapantay kahit kailan. Meron tayong paghubog ng Diyos na ginagawa na nahuhubog tayo ayon sa Kanyang wangis. Kaya yung greatness, kumakapit sa mga anak ng Diyos. Nakakamtan ng mga anak ng Diyos. At pwede, certain degree ng greatness na yan. Kaya yung greatness natin relative. Sa Diyos, absolute greatness. Relative, nagbabago-bago ang sa atin. Pang-apat, it means superior in quality or character. Yan ang greatness. Kaya yung sinasabi dito sa Mark chapter 9:33, the greatest among you is the last and servant of all. So, ibig sabihin, yung quality ng kanyang pagiging servant, yung quality ng kanyang pagpapakababa, hahanga tayo. Lahat tayo nagpapakumbaba. Kaya lahat tayo great in the sight of God. Lahat tayo nagpapakumbaba.
merong higit na kayang magpakumbaba. Ayun yung sinasabi. Higit na kaya mong magpakumbaba. At siya makikita yan sa relasyon ng mag-asawa. Makikita rin yan sa mga anak. Makikita rin yan sa mga mayayaman. Makikita rin yan sa mga magkakalaro. Di ba? Sa isang team. So yung greatness, bagamat tayo ay mayroong kanya-kanyang pagpapakababa, kanya-kanyang sukat ng greatness, pwede pa palang mag-imit. And you can be greater, you can be greatness na yon ay tumutukoy sa Christ-likeness. Actually. Ano ba? So, isa pa, tingnan natin. Ano? The greatest among you is the last and servant of all. Isa pang babasahin ko pa po, Mark chapter 10, verse 30, simulan ko na po sa 37. Sa nagsilapit, alala niyo naman tong kwentong to, si James and John. Lumapit kay Jesus, may nire-request yung magkapatid. Usap sila, uunahan na natin yung mga kasamahan natin. Yung 10, unahan na natin. Lumapit na tayo sa Panginoon ng private natin ng Panginoon. Na hilingin na natin na ikaw sa kanan, ako sa kaliwa. O, ikaw sa kanan. Basta tayong dalawa dun sa tabi. Pumuesto na tayo. Bumulong na tayo sa Panginoon. At pakiusap pa natin kay nanay. Pinagamit pa, nakiusap pa ang nanay. Pero sabi ng Panginoon, may sinabi ang Panginoon na ganito. Sabi niya, pinalapit sila ni Jesus sa kanya, sa kanila'y sinabi, nalalaman ninyo na yung mga inaaring mga pinuno ng mga hintil ay nangagpapanginoon sa kanila, at sa kanila'y mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. Datapwat sa inyo, hindi gayon. Kundi ang sino mang ibig dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang kadakilaan ay paglilingkod. Lingkod ninyo. At ang sino mang sa inyo ang mag-ibig manguna ay magiging alipin ng lahat. In lowest position, naroon ang greatness. Yun ang simula. Ano po? Gusto ng dalawa sa kaliwa at kanan. Pero sabi ng Panginoon sa verse 40, Mark 10:40, sabi ng Panginoon, datapwat ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi ako magbibigay. Datapwat yon ay para sa kanila na mga pinaghahandaan. Yung palang position of greatness, mga minamahal, yan pala ipinaglalaan ng Panginoon sa mga certain na mga klase ng mga tao. Yung mga taong, etong sabi, yung naging alipin ng lahat, naglingkod sa lahat, doon pala yun inilalaan, yung place of greatness sa mga mapaglingkod. Ngayon, may degree ang paglilingkod. Hanggang saan ka maglilingkod? Hanggang anong uri ng paglilingkod? Ang pwede mong paglingkuran. Bata, pwede mo bang paglingkuran ng bata? Mahirap, na walang pera, walang pinag-aralan, pwede mo bang paglingkuran? Iba-ibang klaseng tao. O ang paglilingkuran lang ba natin, yung mga nakatataas sa atin? Kaya mayroong degree, mga minamahal. Kaya doon po pinakikita ng Panginoon na una, ang kadakilaan ay naroon sa mga nahuhuli at naglilingkod sa lahat. Pangalawa, napunto natin na observation lang po muna tayo, observation. We observe sa statement ng ating Panginoon sa kanyang aral, na sinasabi sa kanyang mga alagad, na ito palang kadakilaan, hindi basta hinihingi. Dahil ito pala'y inilalaan ng Panginoon sa mga taong mayroong mga outstanding quality. Kakaiba sila, outstanding sila, remarkable, kapuri-puri ang kanilang ginawang paglilingkod at ang ginawa nilang pagpapakababa na ng Panginoon. Okay? Kaya ang greatness sa mga naglilingkod. Pangalawa, inilaan na ito ng Diyos. Ang greatness sa mga nahuhuli at pinakamababa. Naglilingkod
at inilaanan ng Panginoon. Pangatlo, na observation. Sa Mark chapter 10 verse 45, sabi rito, sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Yan po ang ibig sabihin, ang pattern ng greatness ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya tingin tayo, ang greatness, makikita natin sa Panginoon. Observation number 4, Matthew 18:1 hanggang 4. Nang oras na iyon, nagsilapit ang mga alagad kay Jesus nang nagsasabi, sino nga baga ang pinakadakila sa kaharian ng langit? At pinalapit niya sa kanya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. At sinabi, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Sino man nga na magpapakababa, gaya ng maliit na batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Sino mang magpapakababa, gaya ng maliit na batang ito, yun ang pinakadakila. Kaya ano po nakita natin? Una, kapag ikaw ay naghahangad ka ng greatness, dapat alipin ka ng lahat. Pangalawa, inihanda lang ito ng Diyos sa mga taong karapat-dapat. Pangatlo, kung ibig mo ng greatness at yun ang gusto ng Panginoon sa ating lahat, ang pattern natin si Jesus. Pang-apat, kinakailangan magpakumbaba tayo kagaya ng bata. So, ibig sabihin, nagsisimula sa puso. Kung ako'y matanda na, naghahangad ako ng greatness, kinakailangan daw, bumaba ako ng level. Ayun ang ibig sabihin. So, meron dapat mangyaring pagbabago sa aking puso. Bababa ako ng aking level. Hindi ako aasta na ako'y boss. Kundi laging, anong aking maipaglilingkod? Anong iyong maipaglilingkod? Ganon ang sinasabi ng Biblia. Magpapakumbaba tayong kagaya ng bata. Alam niyo naman ang bata. Madaling pasunurin. Uhaw sa kaalaman. Malambot pa siya. Pwede mo pa siyang hubugin. Ganyan po. Babalik tayo sa ganon. Madali tayong hubugin. Madali tayong maniwala sa sinabi ng Diyos. Kaya, yun po observation. Ngayon makikita natin na ang greatness nagsisimula sa humility. Paano tayo magiging humble? Ay makikita natin na, so meron pong 5 puntos ngayon na ibibigay po sa inyo. The real greatness we need to pursue is the one that God recommends. Ito ang rekomendasyon ng Panginoon. Of course, yung greatness. Ito yung biblical greatness para sa biblical success. Okay, number 1. Greatness is through a life of faith. Ang kadakilaan, para maging dakila tayo, nagsisimula ito sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi siya ang great Kinakailangan lang po tayong mahubog. Greatness. Sa Romans 1:17, sabi doon, the just shall live by faith. Ang taong matuwid nabubuhay sa pananampalataya. Hindi ka pwedeng maging great na hindi ka matuwid. Hindi ka naman pwedeng maging matuwid na hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos at yung salita ng Diyos pinangahawakan mo. So greatness is through a life of faith. Kinakailangan, hindi lang ito for 1 day, for 2 days. Buhay mo na talaga to. Buhay na natin ito, mga minamahal. Buhay ito ng Kristiyano. Greatness is through a life of faith. Kaya sabi sa John 12:49, sapagkat ako'y hindi nagsasalita, sabi ni Jesus, mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin at tain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko, ay yaon ang sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Kaya kung anong sinabi ng Ama, yun ang sinasalita na. Yun ang ginagawa niya. Kung anong sinabi ng Ama, para sa kanya, yun ang tama. Sabi niya sa John 8:40, datapwat ngayon pinagsisikapan niyo akong patayin, na taong sa inyo nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos.
Nakita niyo po yung attitude of greatness ng ating Panginoon, yung life of greatness niya, kung anong narinig niya sa Diyos, yun ang katotohanan. Yun yung faith. Kung anong madinig natin, mabasa natin sa salita ng Diyos, yun ang katotohanan. Narinig natin sa salita ng Diyos, siya ang mailalang ng lahat ng bagay, nakikita o hindi, yun ang katotohanan. Pangahawakan natin. Narinig natin na nalikha ng Diyos, lalaki at babae. Walang gitna. Yun ang katotohanan. Narinig natin na ang pag-asawa ay para lang sa babae at sa lalaki. Yun lang ang katotohanan. Pirmi tayo doon. Narinig natin na ang Diyos ay iisa. Walang nauna, walang darating. Yun ang paniwalaan natin. Kaya mali yung ang Diyos gumawa ng maliit na Diyos. O ang Diyos ay nanganak ng panibagong Diyos. Wala nang darating eh. Wala nang darating. Ang Diyos hindi nagbabago. Walang nadadagdag. Naniniwala tayo. Kaya yung pong life of faith, kung anong sinabi ng Diyos, yun ang katotohanan. Yun ang ating sasalitain. Yun ang ating gagawin. Yun ang ating patanggaping katotohanan. Life of faith, na ang tagapagligtas ay si Jesus lamang at wala ng iba. Na ang gumagawa ng kumpleto, siya lang ang gumawa ng kumpleto at perpektong ikaliligtas ng taong makasalanan. Walang iba kundi si Kristo. Naniniwala tayo na ang Kristiyano ay wala sa ilalim ng kautusan ni Moises. Ngunit tayo hindi walang kautusan kay Kristo. Tanggap natin yun, sa Bible yun eh. Yan ang katotohanan, na ang langit ay inilaan ng Diyos sa mga ipinanganak na muli sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Tanggap natin yun, yun ang katotohanan, yan ang life of faith. Kung anong sinabi ng Diyos, yun ang katotohanan. Na ang mga Diyos-Diyosan ay hindi tunay na mga Diyos, kaya hindi dapat sambahin, kundi dapat nating layuan. Nakalagay po sa Bible. Yun ang katotohanan. Kaya hindi dapat sumamaloob, sumakit ang loob ng ating mga kamag-anakan, kaibigan, kung sabihin natin yung katotohanan. Yun ang katotohanan eh. Kung anong sinabi ng Diyos, tayo, sampalataya tayo, na yun ang katotohanan. Yun ang sabi ni Jesus mismo sa kanyang mga kausap. Na ang iglesia ng Panginoong Jesus ay si Kristo ang nagsimula o nagtatag sa Israel habang siya nasa lupa pa. Yun ang katotohanan. Kaya naniniwala tayo, ang unang simbahang natatag sa bagong tipan sa Israel. Lahat ng simbahang tama, dapat sunod. Naniniwala tayo na ang mag-asawa ay magsasama hanggang kamatayan. Kamatayan na maghihiwalay, hindi sila dapat paghiwalayin ng tao. Yun ang totoo sa atin. Kaya pagka tayo nag-asawa, habang buhay na po yun, mga minamahal. Ngayon, kung magkaroon ng problema, ang Bible, meron ding paraan. May batas po tayong susundin para sa kayusan. Pero hindi yun ang talagang unang plano ng Diyos. Kaya kung tayo po ay may asawa, sunod lang tayo sa salita. Yan ang pinanghahawakan natin. Habang buhay na po ito. Mamahalin ang asawa. Na ang pagkakaloob ay ayon sa ipinasya ng Diyos. At buong pusong isa sa katuparan, gaya ng pagbibigay ni Abraham. Nang siya magbigay ng ikapo, pusang loob. Walang hindi tinakot, walang sumpa, walang palo. Na sinabing susumpain ka, padadanan ka ng... Walang ganun kay Abraham. Ang naging motivation ni Abraham, the greatness and the goodness of God. Nagbigay siya ng kanyang ikapo. At anumang dahil mahal natin ang Panginoon, ginagawa sa pag-ibig. Kung wala sa pag-ibig ang pagbibigay ng ikapuan. Kung hindi ginagawa sa pag-ibig ang pagbibigay ng kaloobuan. Dahil hindi po yan tinatanggap ng Diyos na kaluguran. Makakatulong sa gamitin ng simbahan. Pero hindi po yun ang tamang paraan. Kaya ni-encourage natin ng tao magkaloob ng tama. May pag-ibig. Iyaman na ikapo. Kakaloob. Bigay natin ng may buong puso, buong pagmamahal, buong pagtitiwala. Then, naniniwala tayo na ang Lord's Supper at Baptism, dalawang ordinansya na ibinigay ng Diyos sa simbahan. Ang Lord's Supper ay ginagawa lang ng mga mananampalataya. Naniniwala tayo yung mga membro lang ng simbahan. At naniniwala tayo ng bautismo ginagawa lamang sa naligtas. Para maligtas, kinakailangan mo nang magsisi ng kasalanan, tanggapin si Kristong tagapagligtas para maging anak ng Diyos at maging miyembro ng pamilya ng Diyos. Pagkatapos maging miyembro ng pamilya ng Diyos, babautismuhan naman para maging miyembro ng iglesia ng Diyos. Kaya walang kinalaman yung bautismo sa kaligtasan.
Ang bautismo may kinalaman para idagdag sa simbahan. Pero wala itong kinalaman para maging anak siya ng Diyos. Oho. Katibayan lang na ang bautismo talagang nanampalataya. Hindi kinakailangang makita ng tao, hindi naman makikita ng tao yung pananampalataya eh. Gawa ng pananampalataya ang nakikita. Kaya yung mga kasama ni Cornelio, habang nakikinig pa, nakita ng Diyos ang puso, nung makita ang puso, yung Holy Spirit, bumaba na. Sabi doon nilinis. Nilinis ang kanilang puso sa pananampalataya, sa Acts 15 pa, ganun din. Yung magnanakaw, wala namang nagawang mabuti. Pero nanampalataya, hindi iniligtas, nakadipa nga lang doon eh. Nakadipa nga lang doon. Kinilala niya siya yung makasalanan at kinilala si Kristo. Sinampalataya doon, iniligtas eh. Oh. Pwede ka palang maligtas na nakadipa ka lang, oh. Mamamatay ka na. Kahit na nasa ICU ka, pwede kang maligtas. Yan ang ating pananampalataya. Kasi yun ang sinabi ng Bible. Kaya mali po, kasinungalingan at pagkaligaw sa bahagi natin o bahagi ni Numan kung magturo tayo ng ibang paraan ng kaligtasan. Ganong napakaliwanag ng mga naligtas, si Kristo lang, sapat na. Wala ang simbahan. Hindi kailangan ng simbahan para siya magligtas. Siya nga tagapagligtas eh. Amen? Yan po. Ng Lord's Supper at dalawang ordinansya ng Diyos yan, baptism. Ng simbahan ay may dalawang, ang salita ng Diyos, ang final na pamantayan ng ating paniniwala at ng ating practice. Yan ang dapat nating pagtapatan, yung salita ng Diyos. Sinabi ng Bible yan. Huwag nating babawasan, huwag nating dadagdagan. Huwag tayong magtuturo, nanghihigit pa dyan. Salita ng Diyos, lahat ng iniutos ni Kristo, yun ang ating ituturo para sundin. Matthew chapter 28. Kaya lahat ng yan, tanggap natin yung sa pananampalataya na ang Diyos ay isa, may 3 persona. Walang nakahihigit at walang nahuli at walang nauna sa 3 persona na yan. Kapag nilikha, may nauna. Pag si Jesus nilikha, nauna yung Ama. Pag iniluwal, nauna yung Ama. Hindi tayo naniniwala doon. Hindi ganun ang Bible. Pag ipinanganak at si Kristo yung Diyos pa rin, abay nagbago ang Diyos. May nadagdag panibagong Diyos. Sabi sa Isaiah, wala nang darating pa. Basahin niyo po ang Book of Isaiah. Kaya si Jesus ay nilikha, hindi nilikha, hindi rin ipinanganak, at hindi tao lamang, kundi Diyos buhat sa walang hanggan. Yan ang ating paniwala. Pananampalataya natin yan. Na ang banal na Espiritu, isang persona, gaya ng Ama at ng Anak, Diyos sa kalikasan at Diyos sa kalagayan. Na ang dugo ng Panginoong Hesus ay hindi nagmula kay Maria o kanino mang tao. Ang Diyos ay gumawa ng dugong banal, kagaya ng kay Adan na walang taong pinagkunan. Pananampalataya yan. At ano sabi ni Jesus? Kung anong sinilita ng Ama, yun ang katotohanan. Yun ang nakalagay sa Bible. Kaya yan ang ating katotohanan pinangahawakan. Na ang kaligtasan ay nangyayari sa sandali at sa araw na siya ay nagsisi ng kasalanan at nanampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas. Sa araw na yon, sa sandaling yon, nagsisi na ng palataya, maliligtas na ang tao. Yun ang nangyari sa magnanakaw, yun ang nangyari kay Sakeo, yun ang nangyari kay Magdalena, yun ang nangyari sa Book of Acts. 3,000 nangaligtas. Di ba? Kaya mali po yung, basta ito po ang ating paniniwala. Next, na ang mga pangako ng Diyos ay tapat, hindi nagsisinungaling, kaya niyang gawin. Lahat ng kanyang ipinangako, isa man ay hindi nagkukulang. Na ang ating pananampalatayang Kristiyano ay maliwanag na aral ng Diyos at ang ating gawain ay ang maliwanag na utos ng Diyos bilang Kristiyano. Na tayo ay dapat makipaglabang masikap sa pananampalataya na minsang ibinigay sa mga Kristiyanong tunay. Na ang kaligtasan ay hindi ng tao kayang gawin at hindi rin kaya ng Kristiyanong maiwala dahil nakasalig ang kaligtasan natin sa ginawa ni Jesus, hindi sa ating ginagawa. Na ang rapture ay para sa lahat lamang ng tinubos ni Kristo sa bagong tipan bilang katapusan ng panahon ng Iglesia o yung tinatawag na Church Age. At ang Old Testament saints at ang Tribulational Saints o ang mga Hudyong mananampalataya at Hentil ay kukunin at mabubuhay na muli sa araw na muling babalik si Kristong literal, bababa sa lupa. At yan ang kasama niyang papasok sa millennium. At lahat ng mga hindi mananampalataya sa pagbabalik ni Kristo itatapon sa impyerno. Matitira lamang yung mga tumanggap sa Israel o kumupkop sa mga mananampalataya sa tribulation. Tatawagin silang sheep nation. Yun ang papasok sa millennium na manganganak. Na lahat ng wala sa aklat ng buhay na hinatulan sa gawa ay
ibubulid sa impyerno sa dakilang araw ng paghukom. Naniniwala tayo sa literal hell. At ang mga taong wala sa aklat ng buhay, yan yung mga taong hindi natubos ng dugo ni Jesus dahil hindi sila nagsisi at hindi nagtiwala kay Kristo. Wala naman ang Diyos ibig mapahamak, kundi lahat magsipagsisi. Kung bakit may mapapahamak, maliwanag, hindi nagsisi. Maliwanag, hindi nananampalataya. Kaya sabi ni Jesus, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Kung saan ako magpunta, hindi kayo makakarating. Ganyan naman. Na ang bagong Jerusalem ay tahanan ng mga tinbos magpakailanman, kasama ng Panginoon Jesus na kanilang sasambahin at paglilingkuran magpakailanman. Sa Panginoon tayo magpakailanman. Yan po yung pananampalataya natin na isang larawan ng greatness. The real greatness is through a life of faith. Buhay na kung ano ang sinabi ng Diyos, yon ang aariin nating katotohanan para paniwalaan, para ipamuhay. Belief and practice. Number 2, greatness is we bow before God na ating kinikilala ang kanyang kataas-taasan at ang ating napakababang kalagayan. Alam niyo po, mababa tayo. Magang pa tayo sa wala, sabi nga ng Bible. Kaya greatness is through a life of humility. Nagpapakumbaba, di ba? Sabi, huli sa lahat. Huli. Kaya greatness is through a life of humility. Hindi natin kayang paglingkuran ang iba-ibang klaseng tao. Kung meron tayong, may ere tayo, maigo tayo, paglilingkuran mga tambay-tambay, mas maganda pa buhay ko diyan, di ba gano'n, ano? Ba't ko paghuhugasan ng mga paan yan, mga alagad ko lang yan. Hindi gano'n yung pinakita ng Panginoon, Pinakita niya talagang yung humility niya. Siya ang nagpunas ng hugas ng mga paan ng mga alagad. Mahirap yun, di ba? Mga katulong mo, pamamalansya mo ng damit. Kung meron kang katulong, may mga kasambahay ka, sinusweldohan natin, kumakain sa atin, tapos sila ipagplansya natin, sila ipaghugas natin ng pinggan, sila ipaghain natin ng pagkain. Ganun po ba? Madaling gawin yan sa mga nakatataas, mga kinikilala nating mga, di ba, mararangal. Paano itong mga ito? Kaya ang greatness, hindi lang po doon. Paglingkuran silang nasa taas, kundi paglingkuran pati nasa baba. Bakit? Kasi talagang buhay mo magpakumbaba ng mga Kristiyano. Kaya walang yabangan sa ministry. Walang yabangan. Walang patot sa dahan. Walang pagalingan. Dahil hindi ang labanan pataas. Ang labanan pababa. Ikaw na. Ikaw mas kaya mo yan. Ganun ba? Mas kaya mo yan. You are more worthy. Pero kung ibibigay sa akin, pagtitiwala sa akin, ko, mas magagampanan mo yan ng mas mahusay. Pero kung ipagtiwala sa akin, hindi gagampanan ko sa abot ng aking makakaya. Hindi ka naman tatanggi kasi ang humble na tao hindi tumatanggi sa responsibility. Hindi rin siya tumatanggi sa mga hamon. Hindi siya tumatanggi sa step of faith. Ano po? Iba ang humble. Ang humble talagang kilala niyang hindi ako karapat-dapat. Pero kung pagtitiwalaan mo ako, ay gagawin ko yung best ko. Ganun ang humble na tao. Kayo, ako, sila, tayong lahat. Yun ang humility. Yun ang greatness. Na sinasabi ng Bible. Greatness is through a life of humility. Through a life of obedience. Alam nyo, ayaw natin ng minsan tayo pasusunurin. Lalo na kung meron tayong gusto, sasawayin tayo. Hindi tayo titigil agad. Bakit? Gusto natin ginagawa natin, gusto natin ituloy pero kung masunurin ka, pinatigil ka, kahit na ayaw mo, tutulang loob mo, pero dahil masunurin ka, ay stop. Dahil humble ka, handa kang pahubog, handa kang paayos, handa kang paawat. Di ba? Ganun po mga kapatid. Kaya ito pong greatness is through a life of obedience. At nakita natin ng Panginoon. Hindi lang siya nagpakababa, kundi naging masunurin siya sa lahat ng pinagawa. Salita, iniisip, ginawa, hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Buhay pagsunod po yun. Pati yung pagkabuhay niya maguli, buhay pagsunod pa rin. Sabi niya, may kapangyarihan ako na kunin uli ito at yan ay utos na tinanggap ko sa aking Ama. Ayan, ano? Kaya life of obedience, all the way, from the first to the last, life of obedience, hindi siya nagkasala. Kaya nga kahit na mahihirap na kalagayan, di ba? Sa gutom, sa puyat, sa pag-uusig, sa pangdudusta ng mga tao, sa pagre-reject ng mga tao, sinunod pa rin niya ang kalooban ng Ama. Pinipilit siya ni Satanas na maging masuwayin. Hindi niya natukso ang Panginoon. Talagang life of obedience.
Kaya the most successful na tao ay yung taong marunong sumunod sa instruction ng katotohanan. Di ba? Yan po talaga. Kaya ang gusto maging great tayo. At yung degree ng greatness, umuunlad, nagpa-progress. Kasi naroon po itong mga ito. Yung tinatawag nating life of faith, life of humility, life of obedience. Pang-apat, greatness is through a life of service. Hindi lang ginagawa mo isang bagay, kundi ginagawa mo para maglingkod. Siyempre, iba po ang paglilingkod eh. Ang paglilingkod, hindi naghahanap ng para sa sarili. Ang paglilingkod, naghahanap ng para sa iba. At pagka sinabi natin naglilingkod, meron tayong ibang sinusunod. May pinaglilingkuran tayo. Ang hinahanap natin yung ikalulugod ng pinaglilingkuran natin. Greatness is through a life of service. So mga kapatid, ang mga naglilingkod, naghuhugas ng pinggan, nagluluto, naglilinis ng bahan, nagpapakain sa atin ng salita ng Diyos, umaawit sa atin, lahat sila nasa paglilingkod. Nag-a-usher, di ba? Lahat ng nariyan, nag-driver natin, naglilinis ng simbahan, lahat ng mga naglilingkod. Yan po ay bahagi ng great. Kaya kung pagbubutihin natin lalo ang ating ginagawa, nag-i-improve yung greatness. At kung yung ginagawa natin ay ginagawa natin ng paglilingkod sa Diyos at sa kapwa, bahagi yan ng pagiging great. Kaya lahat po tayo talagang, we are great in the sight of God. We are great in the sight of God. Kaya naman po, yan ay nag-i-improve, ha? Mga kapatid, nag-i-improve. Meron degree. Panlima at panghuli, greatness is through a life of sacrifice. Now, this is the greatest, the deepest, the highest, the noblest kind of greatness. At the point of sacrificing your life. Yung iaalay mo lang iyong buhay, kasukdulang ikaw ay malagutan ng hininga. Para ano? Para sa salita ng Diyos. Life of faith. Para sa salita ng Diyos. Yung pinaniniwalaan mo, handa kang mamatay. Handa kang magtiis. Yung pinaniniwalaan mo, handa mong sundin. Diba? Handa kang magpakumbaba. At handa mong sumunod. Handa kang maglingkod. At handa kang mag-alay ng buhay. So mga kapatid, our God is so great. Tinawag tayo for greatness. You are called to be great. Huwag kayong magse-self-pity. Ano man ang kalagayan natin, kahirapan man, kasaganaan man, o ano man, karamdaman o kalusugan man. You are called to be great. Saan ka man inabot ng Panginoon? May sakit ka man, naka-quarantine ka man, narito ka man sa labas sa simbahan, you are called for greatness. You can live a life of faith. You can live a life of humility. You can live a life of obedience. You can live a life of service. And you can live, if need be, a life of sacrifice. Sa mga minamahal, kung sinong gumawa ng unang-una? Si Kristo na ating Panginoon. Siya ang ating pattern. And as we follow Him, greatness will be on our testimony. Will become part of our life. Greatness, not in the sight of this world, but greatness in the sight of God. So kasama po yun mga kapatid, that is part of biblical success. Greatness in the sight of the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. At mga kapatid, pagyamanin natin ang greatness because you are called to be great. We have a great God, great Word of God, great Savior, great Spirit in us. We have a great church. You are created to be great. Huwag niyong payagan na si Satanas, maliiting tayo. You are great in the sight of God. Tignan mo ang iyong anak, my son, my daughter, is designed for greatness. Ayaw lang natin, mailihis sila. Ang kahulugan ng greatness, position. Ang kahulugan ng greatness, sila ang pinaglilingkuran. Ang kahulugan ng greatness, nasa kanila ang kayamanan. That is not the real meaning of greatness.
It's just a part ng greatness. Di ba mga kapatid? Sa salamat po ng marami, manalangin po tayo. Manaming Diyos, bless you po ang inyong mga anak. Ang greatness po, masumpungan na nagiging pang-araw-araw naming pamumuhay. Pananampalataya, pagpapakababa, pagsunod, andun po ang paglilingkod, andun ang sacrifice. At sa ganun po, ang katagumpayan na makadiyos ay patuloy na magiging lifestyle ng iyong mga anak. At ito na po ang mamanahin at susundan ng aming mga anak. At yun po ang gusto namin makita sa saling henerasyon. Na makita si Kristo sa buhay ng bawat isa sa amin at sa simbahan nito, sa aming pamilya. Inihiling namin ang lahat. I-bless niyo po ang bawat isa. Sa pangalan po ng aming Panong Jesus. Lahat po magsabi ng malakas na Amen. 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 Salamat po mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon, lalo natin siyang mahalin. Ha? Salamat po mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great Great is thy faithfulness, more mercies I see. All I have needed thy summer and winter and springtime and harvest, moon and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy and love. Great is thy faithfulness. Come on. Mercies I see. All I have needed
Amen. Tayo po ay manalangin sa ating offering prayer. At tayo po, tawagin po natin si Brother Boy na manalangin po. Brother Boy. O manalangin po tayo. Dakila naming Diyos, salamat o Diyos sa gabing ito, Panginoon. Inipon mo kami rito, Panginoon, upang makinig ng iyong salita at magpuri higit sa lahat, magpuri ng iyong dakilang pangalan o Diyos. Diyos, sa gabing ito, Panginoon, dalangin po namin na mag-increase, Panginoon, ng aming pananampalataya, mag-increase po ang aming buhay bilang isang Kristiyano. At lahat po ng aming buhay, Panginoon, ay gamitin mo, Diyos, para sa paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. O Diyos, ay mga kapatiran, Panginoon, na hindi nakaritain, ay ikaw po ang siyang magpala, higit sa lahat, Panginoon, upang sila, Panginoon, hindi mabalisa, at umingkris din po, Panginoon, ang kanilang pananampalataya, Panginoon. At o Diyos, sa aming pagbibigay, Panginoon, bigyan mo kami ng puso mo pagbigay, at maluwang sa aming dibdib sa maging anuman, Panginoon, para sa amin. Higit sa lahat ang aming buhay, Panginoon, ibigay namin sa iyo, Panginoon. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo na aming tagapagligtas. Amen. 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 Tayo magsita yung lahat. Awitin natin yung last stanza. At this is my story, this is my song. Perfect submissions, all as it rests. I in my Savior, I'm happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness. Amen. Dr. Rossi. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior. Amen. O Daddy Lord. Amen. Sa pagwakas ng ating panambahan, tawagin po natin si Pastor Andrew TV sa ating closing prayer. Salamat po sa presensya po ng ating dalawang missionary na kasama natin ngayong gabi. Nagaling pa po ng Quezon, si Pastor Dominic Ordanza. Anong lugar nga po yan? Si Pastor Dominic? Ayan, Mulanay, Quezon, no? At siya po'y babalik pa po after ng service po natin. Kaya sama po natin i-pray ang kanyang safety ng kanilang pagtatravel. At ingatan po tayo ng Panginoon lagi. Sir Andrew? Tayo mo ka, tayo manalangin. Nakilang Diyos, salamat po sa gabing ito, sa iyong biyaya, Panginoon, na kami ay bigyan itong pagkakataon na sa ganito, kami ay nagtitipon, Panginoon, para ay sama-samang manalangin at mag-aaral sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa aming napakinggan, tungkol, Panginoon, sa pagdakilaan, Panginoon, na kung saan na kinakailangan, Panginoon, ay gawin po namin ang iyong kalooban. Gawin pa po namin kung paano ka, Panginoon, namuhay sa lupa, ay aming po maging panuntunan bilang isang mananampalataya at bilang isang mga anak, Panginoon. Kaya, Panginoon, dalahin ko na ang bawat isa ipatuloy mong ingatan, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon, dito sa lugar ng Muntinlupa. Paggamit mo, Panginoon, pang sa ganun, marami pang kalibang maligtas. At marami pa, Panginoon, na mahamon, Panginoon,
upang sa ganun ay ang bawat isa Panginoon ay sama-sama na nagpupuri sa iyong pangalan. Papansamantala sa iyong paghiwalay sa gabing ito, kami ingatan at gabayan Panginoon. Ito ang aming dalangin sa aming pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa inyong lahat. At kamayan nyo na lamang po ang ating hindi bawal pala magkamayan. Kung mayroon po kayong ibig maiabot sa ating bisita na si Pastor Dominic, pwede nyo pong shake hand siya ng Baptist shake hand. Amen. Maraming salamat po. Good night po, and to God be all the glory. Amen.